Ang pagmumulto sa Blackwood Manor. Malalim sa liblib na kanayunan, kung saan ang mga hamog ay dumikit sa lupa na parang sinaunang alaala. Nakatayo ang Blackwood Manor bilang isang nagbubulok na monumento ng isang matagal nang nakalimutang nakaraan. Sa loob ng mga siglo, ang mga taga rito ay nagbubulong tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa loob ng mga pader nito. Isang pamana ng kalungkutan, pagtataksil at hindi mapayapang mga kaluluwa. Ito ang kwento ng nakatatakot na pag-aari na iyon, kung saan ang mga multong anyo ay malayang gumagala sa mga tinigang na koridor at ang mga nakabaong lihim ng pamilya ay kumakapit sa kasalukuyan. Nagsimula ito sa isang malamig na gabi nang taglagas ng isang nag-iisang kalesa ang umandar papunta sa paikot-ikot at tinabonan ng damo at ligaw na halaman ang daanan. Ang manlalakbay, si Alexander Gray, ay isang batikang historiador na may kakaibang pagkahumaling sa nakakatakot at kakaiba. Matapos maglaan ng mga taon sa pagsisiyasat ng mga alikabok na manuskrito at kupas ng mga liham, naniwala si Alexander na ang Blackwood Manor ay nagtataglay ng susi sa isang madilim na kabanata ng kasaysayan ng rehiyon. Ayon sa alamat, ang lahing Blackwood na minsang tanyag na pamilya na ang kayamanan ay nabuo hindi lamang sa yaman kundi pati sa mga bulong-bulungan ng sumpa ay sinumpa sa isang kapalarang puno ng walang hanggang pagkabalisa matapos ang isang hindi masukat na pagtataksil. Sa pagkakasilab ng kanyang kuryosidad at pusong sabik at may kaba, tumapak si Alexander sa umuugong harapan ng manor. Ang mismong manor ay isang labyrinth ng nabubulok na karangyaan. Ang mga matataas at nabasag na bintana ay nagbibigay daan sa sinag ng buwan na sumilip sa dilim na nagbubuo ng mahahabang anino sa mga kupas na wallpaper at maalikabok na mga larawan na pumupuno sa mga pasilyo. Bawat hakbang ni Alexander ay sinasalubong ng malamyos, halos hindi namamalayan na tunog ng pagguho ng panahon, isang pag-ugong dito, isang malayong bulong doon. Mabigat ang hangin, punong-puno ng amoy ng basang bato at ng isang bagay na mas sinauna, isang bahid ng nasunog na insenso na tila nagkukwento ng mga nakalimutang ritual. Ang unang pagkalulugad ni Alexander ay nagdala sa kanya sa maluwang na foyer, kung saan isang dambuhalang parol na ang mga kristal ay nanghihina na dahil sa paglipas ng mga taon ay nakabitin pa rin ng marupok mula sa kisame. Dito niya unang naramdaman ang isang presensya, isang lamig na dumaan sa kanyang gulugod, kasabay ang panandaliang sulyap ng isang figura sa kupas na damit na dahan-dahang dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Inisip niya ito bilang panlilinlang lamang ng liwanag o bunga ng labis niyang imahinasyon. Ngunit habang siya'y nagpapatuloy ng mas malalim sa manor, naging malinaw na may isang bagay na higit pa sa natural na daigdig ang naninirahan sa mga pasilyo nito. Sa isang makitid na koridor na pinalamutian ng mga larawan ng mga matitibay at seryosong ninuno, natuklasan ni Alexander ang isang pinto na kalahating nakatago sa likod ng isang sirang tapiserya. Ang pinto na yari sa hinubog na bakal at mabigat na kahoy na may mga ukit na mga mahiwagang simbolo ay humahantong sa tila isang pribadong silid-aralan. Sa loob, isang dambuhalang mesa ang nakapwesto sa ilalim ng bintana na may isang bahagi ng salamin na nabasag na parang may desperadong nagtangkang sumilip palabas. Nakakalat sa mesa ang mga liham at talaarawan na pag-aari ng isang babae na nagngangalang Eleanor Blackwood, isang matriarka na ang malagim na kapalaran ay binubulong sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga tala sa talaarawan ni Eleanor ay naglalarawan ng isang babae na nahulog sa gitna ng labanan ng pag-ibig, pagtataksil at isang sumpa na tila sumisipsip sa pinakapuso ng pamilya. Ang kanyang mga salita, isinulat sa nagmamadali at nanginginig na kamay, ay nagkwento ng mga gabing nabubuhay ang mga pasilyo ng manor sa mga tinig na sumisigaw sa pagdurusa, ng mga multong gumagala sa mga koridor na tila nagdadalamhati at ng isang presensya na tila nagpapakain sa sakit ng mga naninirahan roon. Isang tala ang umagaw ng pansin ni Alexander.
Hindi lamang sa ating dugo nakasalalay ang sumpa, kundi pati na rin sa mismong mga pader ng mapahamak na pag-aari na ito. Kapag puspos ang buwan, nagigising ang nakaraan at ang mga kasalanan ng ating mga ninuno ay nababayaran sa dugo at kalungkutan. Habang binabasa ni Alexander ang mga salita, bumaba ang temperatura sa silid at ang kumukuti-kutitap na liwanag ng kandila ay sumayaw ng pabago-bago. Isang biglaang bugso ng hangin ang nagpatiklop sa pinto, isinubsob siya sa dilim. Pusong kumakabog, inisip niyang kunin ang kanyang flashlight at sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng sariling buhay ang mga anino. Isang malamyos at malungkot na himig, hating bulong at hating alaala ang pumuno sa silid na parabang ang manor mismo ay kumakanta ng isang pamamaalam para sa mga nawalang kaluluwa. Dala ng halo ng takot at walang kapantay na paghahangad sa katotohanan, sinimulan ni Alexander na buuin ang nagkakawatak-watak na kasaysayan ng Blackwood Manor. Ayon sa mga alamat ng mga taga rito, minsang tinitingala ang pamilyang Blackwood ang kanilang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kinang ng karangyaan ay nakatago ang sunod-sunod na iskandalo, mga dinalutas na pagpatay, mga ipinagbabawal na ugnayan at isang kasunduan sa mga puwersang lampas sa pangkaraniwang pag-unawa. Sinasabing isang mahiwagang figura ang bumisita sa pamilya sa isang kapalarang gabi, nag-aalok sa kanila ng kayamanang hindi masukat kapalit ng isang pangako. Ang mga Blackwood ay magpakailanman na maiuugnay sa sobrenatural na daigdig upang matiyak na ang kanilang mga kasalanan ay hindi malilimutan. Sa bawat bagong tuklas ni Alexander, lalo niyang naramdaman na ang mismong manor ay buhay sa mga alaala. Habang siya ay naglalakbay sa mga maalikabok na pasilyo, nagsimulang siyang makasalubong ng mga multong anyo. Mga panandaliang imahe ng isang babae sa puting damit, isang lalaking may malungkot na mga mata, at maging isang munting bata na ang tawa ay umaalingaw-ngaw sa mga abandonadong silid. Bawat anyo ay tila may dalang bigat ng trahedya. Ang kanilang mga tahimik na mata ay nagmamakaawa para sa paglaya mula sa walang hanggang parusa. Isang gabi, sa gitna ng isang marahas na bagyo na may kasamang kulog at kidlat na yumanig sa mismong pundasyon ng manor, natagpuan ni Alexander ang sarili niyang nahila patungo sa maluwang na ballroom. Ang silid, na dati sentro ng ingranding pagdiriwang, ay ngayoy nasa pagkawasak, isang gulo ng nabasag na mga kasangkapan at sirang mga salamin na sumasalamin ng mga deformadong imahe ng nakaraan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya sila. Isang hanay ng mga multong anyo na nagtipo na parang para sa huling malungkot na sayaw. Sila ay gumalaw ng may grasyang taliwas sa kanilang anyong multo. Ang kanilang mga matay walang laman ngunit puno ng hindi mailarawang kalungkutan. Sa isang sandali, tila huminto ang oras habang pinapanood ni Alexander ang tahimik na ballet ng mga nawawalang kaluluwa. Isang trahedyang paalala ng mga buhay na naputol at mga kapalaran na hindi natupad. Sa gitna ng pagtitipong iyon ng mga multo, isang figura ang namukod tangi. Isang lalaki sa isang kalawangin at lumang suit na ang mga mata ay nagliliyab sa halo ng pagsisisi at determination. Ang kanyang presensya ay naglalabas ng awtoridad at nakaramdam si Alexander ng hindi maipaliwanag na paghila patungo sa kanya. Sa isang boses na tila umaalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng panahon, nagsalita ang anyo. Dapat mong malaman ang aming kwento sapagkat tanging sa pag-unawa sa aming sakit lamang mababali ang sumpa. Kahit na ang mga salita ay nagpadala ng ginaw sa kanyang kaluluwa, siya ay sumang-ayon ng tahimik na hikayat na maging saksi sa nakatatakot na kwento ng mga Blackwood. Sa pamamagitan ng manisbong mga bulong-bulong na pag-uusap sa mga multo at ng mga pirasong pahiwatig na iniwan sa mga nagbubulok na liham at talaarawan, nalaman ni Alexander ang tungkol sa isang ipinagbabawal na pag-iibigan sa pagitan ni Eleanor Blackwood at isang lalaking nagmula sa simpleng pinagmulan. Ang kanilang pagsasama na itinuturing na iskandalo ayon sa mga pamantayang aristokratiko ng panahong iyon
ay nagpasiklab sa galit ng mga makapangyarihang kamag-anak ni Eleanor. Sa isang malupit na ikot ng tadhana, inayos ng isang selosong patriarka ang kasal para kay Eleanor, na pumipilit sa kanya na ikabit sa isang lalaking ang ambisyon ay kasing dilim ng kanyang kaluluwa. Napilitang itago ng mga ipinagbabawal na magkasintahan ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang mga pagtatagpo ay isinasagawa sa mga aninong sulok ng manor kung saan naghalo ang kanilang pagnanasa at pagkadismaya. Ngunit ang kanilang pag-ibig, gaano man ito kalinis. Ngunit tila itinakdang magwakas sa trahedya, ang nagpasimula ng sunod-sunod na pangyayari na sa huli ay humantong sa kapighatian. Ang nasaktang asawa, pinatatakbo ng nakalalasong halo ng pagmamalaki at paghihiganti, ay nadiskubre ang kanilang lihim na ugnayan. Sa isang pagsabog ng selos, inutusan niya ang maagang pagkitil sa buhay ng lalaking naglakas loob na agawin ang puso ng kanyang asawa. Ang pagmakahihinatnan ng gawaing ito ay umalingaw-ngaw sa mga susunod na henerasyon. Sa kanyang huling sandali, isinumpa ni Eleanor na ang kanilang ipinagbabawal na pag-ibig ay hindi malilimutan, na ang mga kasalanan ng nakaraan ay magmumulto sa mga taong magtatangkang kalimutan ang tunay na halaga ng pagtataksil. Tila hindi ipinataw mula sa labas ang sumpa, kundi ito'y likas na bahagi ng pamana ng Blackwood, isang pagpapakita ng pagsisisi at panghihinayang na ipinapasa-pasa gaya ng isang mahalagang alaala. Bawat henerasyon ng mga Blackwood, anuman ang kanilang kabutihan, ay itinakdang pagdanasin ang mga kahihinatnan ng kapalarang gabing iyon. At ngayon, ang mga hindi mapayapang kaluluwa ng mga napinsala, pinagtaksilan at naghihiganti ay nagtipon sa loob ng Blackwood Manor, naghihintay sa araw na maibabahagi ang kanilang kwento at mapuputol na ang siklo ng pagdurusa. Sa pagsikat ng bukang liwayway, napagtanto ni Alexander na hindi na siya isang simpleng tagamasid ng kasaysayan. Naging di sinasadyang kalahok siya sa pag-unfold ng trahedya sa Blackwood Manor. Pinili siya ng mansion bilang tagapagsalaysay nito, bilang kumpidante. Isang lalaking nakatakdang pagtagpi-tagpiin ang mga pira-pirasong natirang alaala ng pamana ng pamilya at marahil makahanap ng paraan upang ipagkaloob sa mga matagal nang pumanaw na kaluluwa ang kanilang nararapat na kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na bumalik si Alexander sa manor. Bawat pagbisita ay nag-aalis ng patong ng kawalan ng pag-asa at nagbubunyag ng mas masalimuot na detalye ng sumpa. Natuklasan niya ang mga nakatagong pasilyo sa likod ng mga peking pader at mga lihim na silid kung saan ang mga aling-aungaw ng nakaraang mga seremonya ay nananatiling nakasabit sa hangin parang multong pabango. Bawat artifact mula sa detalyadong salamin na may ukit ng mga simbolo ng proteksyon hanggang sa maselang music box na tumutugtog ng malungkot na himig ay nagkukwento ng isang piraso ng alamat ng Blackwood. Ngunit kasabay ng bawat pagbubunyag ay lalong tumitindi ang mga kakaibang pangyayaring supernatural. Ang mga anyo ng multo ay naging mas mapangahas. Ang kanilang mga pakikipag-ugnayan ay mas madalas at ang kanilang pagpapakita ay mas matindi. Ang mga pinto ay kusang sumasara ng walang babala. Ang mga boses na walang pinanggalingan ay bumibigkas ng mga nakalimutang berso at ang temperatura ay biglang bumabagsak na para bang ang mismong presensya ng sumpa ang kumukuhang init mula sa hangin. Sa gabi, kapag ang buwan ay nagbubuga ng kanyang kakaibang liwanag sa pag-aari, ang hangganan ng pagitan ng buhay at kamatayan ay tila naglalaho. Ang mga anino ay sumasayaw sa mga pader, nakikipagtagpo sa mga anyo ng nakaraan upang lumikha ng isang habi ng kalungkutan at pangamba. Isang nakakatakot na gabi, habang ang bagyo ay nagngangalit sa labas, at ang manor ay umuungol sa bigat ng mga lihim nito, natagpuan ni Alexander ang sarili sa sinaunang kapilya ng manor. Ang dating sagradong lugar ay ngayon naging santuwaryo para sa mga nawawalang kaluluwa. Isang lugar kung saan ang mga stained glass na bintana, nabasag at dumadaloy ang kulay sa kadiliman, ay naglalarawan ng mga tagpo ng banal na awa at makalupang kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kapilya ay nakalatag ang isang altar kung saan nakahiga ang isang journal
na binalot ng balat na may nakaukit na pangalang Eleanor. Nang buksan ni Alexander ang journal, ang tunog ng isang malayong multong koro ay pumuno sa silid. Kaakibat ang matindi niyang pagtibok ng puso. Ang mga pahina ng journal ay nagkwento ng mga huling araw ni Eleanor Blackwood, isang kronika ng ipinagbabawal na pag-ibig, hindi matinag na kalungkutan at isang hindi matitinag na sumpa na nagkondena sa kanyang kaluluwa upang maglakbay sa mga pasilyo ng manor magpakailanman. Sa mga sulat na puno ng paghihirap, inilarawan niya ang sandali kung kailan ang kanyang mundo ay nagiba. Ang sandali ng mapagtanto niya na tanging sa pagtanggap sa kadiliman na sumakop sa kanyang pamilya, matatagpuan ang tanging lunas mula sa sakit ng kanyang kapalaran. Ang kanyang huling tala ay isang desperadong pakiusap para sa kapatawaran, isang pag-asa na balang araw may makakaunawa na kahit ang pag-ibig, kahit na ipinagbabawal at trahedya ay karapat-dapat sa halaga ng pagtubos. Sa sandaling iyon, habang ang mga tinig ng nakaraan ay umiikot sa paligid niya at ang mga pader ng manor ay tila pumipintig sa tibok ng mga nawalang henerasyon, naunawaan ni Alexander na ang Blackwood Manor ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang buhay at humihingang patunay sa hindi matitinag na diwa ng tao na tinamaan ng pagsisisi ngunit nananabik sa paglaya. Ang mga multo ng pamilyang Blackwood ay hindi lamang basta mga anino ng takot. Sila ay mga alingaw-ngaw ng pag-ibig at pagkawala, mga alaala ng mga buhay na marahas na inagaw at mga babala sa mga taong magtatangkang ulitin ang mga kasalanan ng nakaraan. Buong determinasyong parangalan ng kanilang pamana, pinangako ni Alexander na idokumento ang bawat bulong-bulungan ng lihim, bawat engkwentro sa multo at bawat piraso ng trahedyang palaisipan. Ipinangako niya na ang kwento ng Blackwood Manor ay hindi malilimutan tulad ng maraming nakalimutang trahedya. Sa halip, magsisilbi itong matinding paalala ng halaga ng pagtataksil at ng hindi matitinag na kapangyarihan ng pag-ibig kahit na ito ay tinatangay ng sumpa at hinahatulan ng tadhana. Sa mga sumunod na buwan, binago ni Alexander ang manor bilang isang buhay na museo at santuwaryo para sa mga nagnanais matuto mula sa nakaraan. Inimbitahan niya ang mga eskolar, espiritualista at maging ang mga inapo ng lahing Blackwood upang makibahagi sa pagsusumikap na unawain ang tunay na kalikasan ng sumpa sa pamamagitan ng masusing pananaliksik at walang katapusang mga gabing walang tulog habang pinag-aaralan ang mga tala-arawan at mga antigong bagay. Unti-unting umusbong ang isang salaysay, isa na pinagtagpi ang mundo ng buhay at patay sa isang habi na kasing komplikado ng pagiging nakakalungkot. Ngunit kahit na nailahad na sa mundo ang kwento ng manor, hindi nawalan ng paglala ang mga supernatural na pangyayari. Kung anuman, lalo pa silang tumindi na parabang ang mismong paghuhukay sa katotohanan ay nagising ang mga natutulog na tagapangalaga ng manor. Minsan, nasasaksihan ng mga bisita ang isang malungkot na figura na nakatayo sa bintana o naririnig ang alingaw-ngaw ng isang lungkot na dala ng hangin. Imining ang mga sandaling ito, kahit panandalian lamang, ay nagsisilbing makapangyarihang paalala na ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Ito'y nananatili minsan bilang isang bulong, minsan bilang isang pagungol, palaging naghihintay na ipaalala sa mga buhay ang halaga ng nakalimutang mga kasalanan. Ang Blackwood Manor kasama ang nagbubulok nitong anyo at mga multong naninirahan ay nananatiling isang monumento sa isang panahong lumipas. Isang lugar kung saan ang pag-ibig at pagtataksil ay magpakailanman na magkakaugnay. Kung saan ang mga hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan ay naglalabo. At kung saan ang nakakatakot na awit ng kasaysayan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng panahon. Ang paglalakbay ni Alexander Gray sa pusod ng kadiliman ay hindi lamang nagbunyag ng mga malagim na lihim ng pamilyang Blackwood kundi nagbuo rin ng isang hindi matitinag na ugnayan sa pagitan ng mga buhay at ng patay. Sa mga tahimik na pasilyo ng manor kung saan bawat pag-ugong at anino ay may sariling kwento, ang mga tinig ng nakaraan ay patuloy na nagsasalita. Isang walang hanggang pamamaalam para sa mga naglakas loob na magmahal sa isang mundong
pinamumunuan ng mga sumpa at kawalan ng pag-asa. Sa gayon, ang pamana ng Blackwood Manor ay nananatili, isang ilaw para sa mga nagnanais maunawaan na kahit sa pinakamadilim na sulok ng kasaysayan, naroroon ang kagandahan, trahedya at ang pag-asa ng pagtubos. Ang pagpaparamdam ng multo ay hindi lamang isang sumpa. Ito ay isang paanyaya na alalahanin, matuto at huwag hayaang malimutan ang mga kasalanan ng nakaraan. Kaya nakatayo ang manor, isang taimtim na tagapangalaga ng sarili nitong mga hiwaga, magpakailanman na umaalingaw-ngaw ang mapait at matamis na awit